tayo sa NAIA Terminal 3 and pupunta tayo sa Bohol. So first time natin pupunta doon and after parang a few weeks lang na pagpunta natin sa Port Barton, ngayon dito naman tayo sa Bohol. Kasi actually sa Sevpas din to and inuubos na lang natin since mag-expired na this December 2025. So ito yung next na binook natin tong Bohol. So actually maraming mga parang news na sobrang mahal nga daw doon. So try natin yung way na makatipid tayo lalo na sa pagkain. Dito pala tayo nagpa-drop sa may arrival area dito sa may baba kasi ang haba ngayon ng pila sa departure, ang haba ng pila kaya baka mali tayo pag doon pa tayo nagpa-drop, kaya sabi ko na lang sa Grab driver na dito na lang tayo sa baba. And nag-half day din pala tayo ngayon sa work para makaabot tayo sa 3 p.m. 4 p.m. flight natin. Tara! So kung magagawi pala kayo dito sa may Terminal 3, andito pala yung parang food court nila. So ito yung recently lang nakaka-open dito. May bago din pala dito sa may NAIA Terminal 3. Meron na sila ditong mga self-check-in counter. Ito katulad ng mga ganitong machine. Hindi ko alam kung working na siya. Ay, mukhang di pa pala. Out of service pa. Pero mukhang ganun yung idea. Ang dami niya rin. So maliban dito sa self-check-in, yung Cebu Pacific kasi meron din sila talagang sariling kiosk. So doon tayo nag-print ng boarding pass natin. Guys, tapos na tayo mag-check-in. So nag-print lang tayo ng boarding pass doon sa may Cebu Pacific kiosk. And then ayun, wala naman tayong check-in baggage since maliit lang yung bag natin. And ilang days lang naman tayo sa Bohol. Ngayon papunta na tayo sa may boarding area. Tara. So, dadaan muna tayo ng security check saglit and then hanapin na natin yung gate natin. Katatapos lang natin dito sa may security check nila and mabilis lang din naman, maraming tao pero mabilis din at the same time. May siomai rice na rin dito sa may Siomai King. Dito tayo muna magla-lunch habang naghihintay ng flight. Guys, nandito na tayo sa may gate 134. So dito ulit yung gate natin. Parang last time dito rin yung gate natin nung pumunta tayo sa may Palawan. So this time dito ulit tayo. So ito yung sa may lower ground. So kailangan pa mag-bus papunta dun sa pinaka plane. Operational Yes, safety audit, or ISA, the highest standards for safety in the global airline industry. So, yeah. Babasa muna tayo ng Welcome aboard Cebu Pacific. Make first moments happen. Sa may emergency exit. Dito na tayo guys sa may Bohol Airport. Ayun. Exit na kagad tayo. Guys, kunin lang natin yung luggage natin since nagkaroon tayo ng free check-in kasi inoferan tayo ng staff na kung pwede daw bang i-check-in na lang daw for free. And then, ayun, pumayag ako yung maliit na luggage ko, pina-check-in ko na lang. So, itong backpack tsaka itong mini bag na lang yung pinaka-dala ko. So, ito guys yung itsura ng airport nila dito pagka-arrive. Guys, sobrang simple lang din naman ng airport nila dito. And yung dati kasi airport nandun sa may Tagbilaran mismo. Pero ito kasi yata yung bago na dito na mismo to sa may Panglao Island. And medyo malapit na rin siya sa may pinaka Alona Beach. Parang a few kilometers away lang. So, sobrang lapit. Unlike pag galing pa before sa Tagbilaran. So, medyo babiyahin papunta sa mismong Panglao Island. So, kunin lang natin yung bag natin and then imitan natin yung airport transfer natin papunta sa may accommodation natin. Kuha na natin yung luggage natin and ngayon palabas na tayo ng airport. So, sabi dun sa binook natin sa Klook na meron ditong sasalubong na para mag-pick up. So ano yun, sa Klook natin binook round trip transfer. So actually meron pang ibang mga choices kung paano makapunta kung saan kayo naka-book na hotel dito sa may Bohol. Pero pinili ko na lang mag-book ng airport transfer para fix yung makuha natin na price. Kasi sabi yung iba
mahal daw maningil. Iba-iba yung price eh. So wala silang standard. Pero yung mga ibang napanood ko na vlog, merong mga 150, may 200 pesos. So iba-iba. So ang binook ko na lang sa Klook is yung Bohol Airport transfer na ano, parang around 420 pesos siya and round trip airport transfer na. So sobrang okay. So, dito pala, bago lumabas ng airport, meron ditong map yung Bohol. So, andito rin yung mga iba't ibang mga information about dito sa may Bohol. Tapos yung mga landmark, mga pwede nating puntahan, ganyan. Tara na guys, labas na tayo. Ito na guys, dito tayo sa may exit. Mapin lang natin yung pick up natin. Sabi kasi ano yun, bali yung binok natin sa Klook, yung supplier nila, yung Southwest Travel and Tours ata yun, parang gano'n. Yung isang natin yung hahanapin, parang hanapin lang natin. Nakita ko na yung airport transfer. Ito. Tara guys, tara. Welcome to Bohol. Thank you. Parang ako lang yata yung pipick upin niya. Thank you, boss. Enjoy sa pag-stay sa Bohol, sir. Thank you. Yung guys, nandito na tayo. Parang ano lang siya. 7 minutes away lang sa airport itong accommodation natin. And dito na tayo nagpapaba sa mismong highway kasi looban pa tong accommodation natin. So kailangan pa nating magdaan pa paloob. Hindi na kasya dito yung pinaka kotse. So lalakarin na natin ngayon. Tara. So hinahanap ko yung accommodation natin. Pero kasi may sinabi dito yung mayroong instruction dito sa may Agoda yung pinaka property kung saan tayo dadaan. Kasi parang yung iba daw parang medyo nakakalito kasi sa bandang to kung saan banda tayo dadaan. So nagbigay sila instruction kung paano pupunta doon. So tara. So dito tayo guys papasok papunta doon sa accommodation natin. Hello, sir. So tara guys, takarin na natin. Yan, I think nandito na tayo guys. Tara. Wow. Yes po. Booking for 1 pax lang. Steven Camposano. Yes. Hindi mas mahin ng IDs. ID, sige po. Miss din kami dito. Yes, first time po. You can see activities, restaurants. Okay. This is ang Google Map mo. Ang Google Map ng ano? Yes. And then nag-arrange din kami ng tours po. It's either joiner or private tour. Mm-mm. And then we also serve all day long food. Okay. Yes. And then I will show you around first, sir. Sige, sige. Ito, meron din sila dito mga breakfast, food menu, drink menu. So, parang kahit di na kayo lumabas, meron na sila dito mga naka-prepared. And eto guys, yung pinaka-reception nila. Water and normal water. This is for free. Yes. And pwede din kayo makagamit dito, sir. Okay. And then you can just write down your name. And we also sell cold drinks here. Yes. And toilet. Mm-mm. Meron din sa likod dito, sir. Meron din dyan sa likod. Okay. Tapos this is our chilling area or common area po. Mm-mm. May movie night po kami every night. Mm-mm. Here, starts at 7 po. Yes. So, ito guys, yung nabook natin. Dito to sa Nautilus. Hindi ko sure kung paano siya basahin, pero yun. Sobrang mura na lang din kasi parang around 1,500 pesos ko lang siya nabook sa Agoda. Tapos 4 nights na. So compare sa iba na sobrang mahal, since alam naman natin dito sa Bohol medyo pricey talaga, pero yun, nakahanap tayo ng medyo abot ano naman. Nakahanap naman tayo na kahit pa paano medyo murang accommodation. Pero yun nga lang, hindi pala to aircon guys, hindi siya AC room. Pero may bawat bed may mga sari-sariling electric fan. So
Ayun, so nag-request ako last time ng lower bed kaso puro ano pa, occupied pa. So bukas na pag may na-check out at try daw ako ipalipat sa lower bed. So ayun. Tara, so ngayon dun muna tayo sa upper bed, sa taas na bed. Labas na tayo nandito na tayo ulit sa my main road. So yung daanan doon kanina papunta sa Nautilus Hotel, medyo maputik lang at saka medyo looban. Siguro mga 1 to 2 minutes walk lang siya. Pero okay lang kasi ayun yung mura eh. So may mga pros and cons talaga. Pero kung gusto ano naman, kung no limit naman kayo pagdating sa accommodation, pwedeng kayo dun banda sa may Panglao Beach area o kaya sa mga beachfront. Pero tayo, lalakarin lang natin papunta ngayon sa Panglao Beach or sa papunta banda dun sa may Alona Beach, since dun yung maraming mga establishment. Actually kahit dito pa lang, pagkalabas pa lang ng main road galing sa accommodation natin, marami na rin mga establishment. Meron ng mga gasoline station, may pharmacy, may bank, and iba't ibang mga kainan. May mga money changer din. So ilang minutes walk din papunta dun sa may Alona Beach. So check natin yung vibes niya ngayong gabi. Tara guys, lakad-lakad muna tayo. So bale, maglakad-lakad muna tayo bago tayo kumain. Tara. Hindi ko alam kung saan tayo kakain. Naghahanap ako ng medyo affordable. Siguro mga less than 200. Mura na yun dito. And ang dami rin palang mga Koreans dito. Hindi lang Koreans, meron din mga ibang lahi. Yung mga European din. May henan din pala dito guys. Dalawa yung henan dito. May henan Tawala tsaka may henan Alona Beach. So para magka back to back sila dito. And malapit lang din pala, meron din pala ditong mga Jollibee at saka McDo. Ayan, magkatapatan lang dito yung McDo at saka Jollibee. Ayan o, marami na rin mga establishment. And itong part na to, ito na yung Alona Beach Road. So ito yung part na to, yung Alona Beach Road. Meron nga lang ginagawang daan dito. Pero ito na yon. So straight ahead lang to papunta sa mismong Alona Beach. And habang papunta doon, marami na rin mga establishment talaga kayong madadaanan. So pipili na lang talaga kayo. Maraming choices. Ito guys, dito na tayo banda sa may Alona Beach. Ito. So, medyo gabi na and medyo parang high tide. So I think sa ibang araw ko sa inyo mapapakita yung pinaka beachfront niya na na mas maliwanag. And parang nung chinek ko sa Google, parang around 5 to 7 minutes walk. 5 to 7 minutes walk lang galing dun sa Nautilus Hostel papunta dito nang naglalakad lang. So kaya naman din. Hindi na masama yung ganung price. And to think na na to, and to think na sobrang mura din kasi ang accommodation. So ayun yung mga expectation din. So dito sa may pinaka Alona Beach, marami palang mga mga beach, para mga beachfront na mga establishment din. So tara, lakarin natin. Ayan, mga pang souvenir, pwede kayong bumili ng ganyan dito. Tapos aside sa mga souvenir, meron na ding mga ibang mga kainan papunta doon sa dulo pa. So paggabi pala dito sa may Alona Beach, yung mga establishment dito sa may beach park, nag-extend sila hanggang dito sa pinaka buhanginan ng mga table. So dito nila nilalagay ibang mga table nila para more guests pa yung ma-accommodate nila. And sobrang din, cute din kasi syempre ito, katapat mo na kagad yung dagat habang kumakain ka. So, parang ganun yung setup nyo. And ito, marami pang iba doon, hanggang doon pa yan sa dulo. Dito sa part na to kasi mas
maayos yung beach kasi mas siya, sa tapat siya sa tapat siya ng Henan Resort ito. And sobrang lawak nung nila dito. Sobrang lawak ng hotel nila at saka ng beachfront nila. And yung beachfront nila mas parang mas na-maintain nila dito. Unlike dun sa bandang part na yun. So parang yung mga konting kalat lang. Dito naman tayo sa may kabilang part ng beachfront. Kung dun sa kabila, mas matao. Dito naman parang mas less yung tao and mas less yung tao lang dito ng konti. Siguro parang ang konti ng tourist lang ngayon. And din kasi parang off-peak din kasi, di ba? Na rin ngayon, November na din. So ayun. So ang ganda na ito, Christmas. Tingnan niya. Ganda na ito. Merry Christmas and Happy New Year. Best Western Plus. Okay, resort pala to. Dito tayo kakain sa Rico's Grill and Barbecue. So nakita ko to sa vlog ni Wonder J. So dito na rin tayo kakain tonight. Ito guys, yung order natin dito sa may Rico's Grill and Barbecue. So papaluto pa natin. So ito na guys yung in-order natin. So order tayo ng isaw, pork barbecue, hotdog, at saka itong squid. Tapos nag-order lang tayo ng isang rice. So mamaya pag kulang pa to, pag nabitin tayo, order pa ulit tayo ng rice. Tara guys, kain na tayo. Ikaw muna natin itong isaw. So masarap. Masarap guys, tapos tutik na bowl ko, tapos ang mura niya. Diba? Tapos ang dami ko nang na-order. So I think babalik pa ako dito sa ibang araw. Kasi sarap, affordable lang din. Katatapos lang natin mag-dinner dito sa may Rico's Grill and Barbecue. And sobrang sulit guys. And sobrang mura din ng mga barbecue nila. For 120 pesos, nakailang barbecue na ako doon. Tapos may isaw pa, may may mga iba't iba akong na-order and sobrang busog ako. Nakadalawang rice pala ako kasi bitin yung isang rice and sobrang busog na ako ngayon. So ngayon, balik na tayo ng accommodation natin. Medyo maaga pa, around pa lang ngayon around 7:30, pero papahinga muna ako and bukas ulit tayo maglakad-lakad. Good morning guys, so ngayon kalalabas lang natin sa accommodation natin and pupunta tayo sa meet up ng tour natin sa Macdo, Panglao. So nag-book tayo sa Klook ng Bohol Countryside Tour. So ayun, lalakarin lang natin kaysa mag-try, kaya naman. So nilakad na rin naman natin to kagabi and kaya-kaya naman. Book lang ako nito sa Klook for around, I think around 2,300 pesos. So pag ginamit nyo pa yung Klook code ko, pwede pag mabawasan yung total amount na babayaran nyo. Kasama na dun yung mga entrance fees sa mga pupuntahan natin sa countryside tour, pati yung lunch sa Lobok River. So ganun na yung price. Para in-all-in na natin dun para hindi na tayo labas sa pera during the tour. At least yun, kasama na lahat dun sa amount na yun yung babayaran natin. 8 AM pala yung pick up natin dito sa Macdo and 7:30 AM pa lang ngayon. So try natin maghanap saglit ng kakainan ng breakfast bago tayo pumunta dun sa pinaka-Macdo. So guys, andito na tayo ngayon sa may Chocolate Hills and medyo maano lang pala, medyo parang makulimlim lang ngayon, pero ayun, kaya natin.
Ito, may aakyat tayo dito. Medyo ilang steps dito paakyat dun sa pinaka viewing deck na. But, let's see. So yun guys, sinusundan tayo ng ulan kahit nandito na tayo sa Bohol. So, pinapahina lang natin yung ulan bago tayo umakyat dun sa may taas. Kasi lakas talaga ng ulan. Buti na lang merong pa yung tour guide natin. May dala silang mga ilang payong and nakahiram tayo ng isa. Tara guys, akyatin na natin. Sana huminto din siya maya ng konti. Medyo umihina na yung ulan pero may kasama kasi siyang hangin kaya pagilid yung ulan kaya parang mababasa rin tayo sa lower part ng katawan natin. Pero ito nag-i-start na tayo umakyat para pag tumigil dito tayo sa taas. Ayan, ganyang kataas ang akyatin natin. Ayun, tinan nyo, medyo medyo malabo na yung view natin dahil nga umulan. Sobrang struggle lang ganito. Lakas ng ulan. Buti na lang along the way paakyat or pababa dito. Merong parang mga maliliit na parang pwedeng silungan. So, andun yung ibang mga tao ngayon. So guys, konti na lang. Dito na tayo sa taas. Pero hindi pa rin luminti ulan, so baka hindi tayo makapag-picture dito ng maayos. Yan, ito na yung pinaka viewing deck. Yun, ang ganda. Mas maganda sana to kung maayos yung weather kaso wala. Ito yung aabutan natin. Pero ito yung pinaka chocolate hills dito. Ito, yung part na to. So guys, after umulan, nagkaroon siya ng clearing and ito na siya, kitang kita na. Wow, ang ganda. Ang ganda kasi parang alam nyo dati guys, parang nakikita lang natin to sa mga textbooks natin nung grade school tayo. Pero ngayon, andito tayo mismo sa may Chocolate Hills and first time ko dito. Ang ganda din. So ito na guys, ganito na yung situation ngayon after na huminto yung ulan. Dami na ulit tao dito sa mga viewing deck and nakapag-picture na rin tayo kanina sa best spot dun sa pinakadulo na tapat ng pinaka mga chocolate hills. Ganda. So ang ganda rin ng part na to. Buti napagbigyan tayo ng magandang na din. Buti pagkatas ng ulan na kanina, pagbigyan tayo ng araw-araw tsaka magandang weather. So na tayo. Nakita natin itong buong chocolate. Ito guys, pababa naman tayo. Nakababa na tayo. Meron din pala ditong meron din pala ditong signage ng Welcome to Chocolate Hills. May pila nga lang. Second stop natin dito sa may ATV, kaso lang hindi tayo nag-avail ng ATV kasi additional payment pa siya. So hintayin lang natin yung mga kasama natin sa tour na nag-avail ng ATV bago tayo pumunta sa next destination natin. So bali dito sa inista pa natin, pwedeng bumili din dito ng mga souvenir. And may mga iba't ibang souvenir dito, may mga rep magnet, may wallet,
Ito parang may pa-keychain, ballpen na may mga I love Bohol. Ang ganyan. Tapos meron din dito iba-iba pang mga items na mga binibenta. Andito na tayo ngayon sa Bohol Tarsier Conservation Area. Ito yung next destination natin and ayun, tara. Female tarsier pregnancy is about 6 Papasok na tayo and bawal yung maingay sa loob. So hindi tayo masyadong magsasalita during the tour dito sa loob ng Bohol Tarsier Conservation Area. Thank you. Ito na yung ticket natin guys. Dito sa Bohol. Guys, ang cute ng mga cute ng mga tarsier. Sabi ng tour guide natin, yung mga Korean tourist daw, ang tawag daw nila sa tarsier is little monkey. Pero mukha kasi silang monkey lang din, pero hindi naman sila monkey, syempre tarsier sila and nocturnal animal sila. So active sila sa gabi and during the day naman naman sila parang resting or kaya natutulog sila. So yun guys, katapos na natin mag-ikot-ikot dun sa mga tarsier and sabi ng tour guide natin may 8 lang na tarsier dito sa area na to. Sa ibang sa ibang area daw parang 3 lang daw na tarsier, pero dito mostly yung pinaka main daw nila. So ayun, sobrang cute nila kahit sobrang liit nila. Actually, hindi ko in-expect na ganun sila kaliit kasi para lang siyang parang mas malaki pa yung kamay natin kaysa sa ganun. So guys, nandito tayo ngayon sa man-made forest and sabi daw, gawa daw to ng ng mga lokal dito. Parang tinanim sila way back before pa and ngayon nagbunga na siya and sobrang lawak na ng man-made forest. And tourist spot na din siya. So dito usually nagpipicture yung mga tourist sa may gitna ng daan. So medyo ingat-ingat lang kayo dito kasi since kalsada pa rin to, mayat-maya pa rin yung mga tawi, mayat-maya pa rin yung daan ng mga kotse. So kailangan diskarte nila kung paano yung mga best shot nila dito. Andito na tayo guys sa may Lobok. So dito tayo maglolobok river cruise and dito na rin tayo magla-lunch. And sobrang late na nga actually, parang around na ngayon. Mag 2 PM na and ngayon pa lang tayo magla-lunch. Dito tayo ngayon guys. I think bibili muna yung tour guide natin ng ticket para sa river cruise natin. And also napansin ko lang meron pala ditong signage. May signage pala dito na nung Typhoon Odette, yung water level umabot dun sa hagdan na to. And tingnan nyo naman guys, tingnan nyo, sobrang taas niyan kung umabot dyan yung Odette. Ito guys yung rate kung magre-river cruising kayo with buffet lunch. Okay na lang. Merry Christmas! Merry Christmas! So bali ito na guys yung river cruise dito na with lunch na. Ito na yung river cruise na sasakyan natin. Nakakagutom yung amoy. Saan kami? Doon kami sa kabila, no? Nice. Thank you. Ang bango ng food. Nakakagutom lalo. Yan tayo. So ito na guys yung mga food dito sa may river cruise and sobrang daming choices guys. Nakakagutom. Sobrang sulit. So ito na guys yung mga kinuha nating mga food.
sobrang daming choices. Kumuha tayo ng pancit, chow fan, shrimp, beef, barbecue, and etong chicken. Kumuha din tayo ng saging, mga fruits. Tapos may sabaw din tayo. Tara guys, kain na tayo. Sobrang sarap guys, and mostly yung mga food nila dito puro mga Filipino food, so pamilya naman tayo agad. Sarap din ang sabaw ng isda. And parang yung lasa niya, parang lahat natural yung mga ingredients na ginamit. Ganun siya kasarap. So yun guys, katapos lang natin kumain ng lunch dito sa may River Cruise. And sobrang sarap lahat ng pagkain guys. And during naman, pag puno na tong boat, tsaka pala aalis tong tsaka pala siya aandar at magko-cruise along dito sa may Lobok River. And also, doon na rin yung start ng entertainment. So may kumakanta sila dito, may kumakanta dito lokal. May kumakanta sila usually mga Tagalog. So yan, mga ganyan. So ang sarap pala dito guys. Sobrang chill ng ride na to dito. And ang sarap kasi good food, tapos nature pa yung paligid. Tapos ang ganda pa ng music, OPM. Though hindi makaka-relate yung mga foreigners sa mga piniplay ngayon, but yeah, I mean, ako overall na-appreciate siya and sobrang ganda. Sobrang sarap ang feeling, sobrang chill. And also, tingnan nyo rin pala yung Lobok River, malinis din siya. So well-maintained din naman talaga siya dito sa may Bohol. So, nag-stop tayo dito sa isa sa mga, I'm not sure kung anong gagawin nila. Para magtitinikling sila. May performance sila. Guys, katatapos lang ng Lobok River Cruise natin and sobrang sulit niya guys. I think ito yung pinaka the best sa tour na to kasi syempre kakain tayo dito eh. So, ayun. So, ngayon, after bumaba, meron kayong madadaan ng mga souvenir shop din. Katulad ng ibang mga tourist spot na napupuntahan natin. After sa tourist spot, usually meron silang mga souvenir shop na madadaan. Katulad ng mga ganito. Hi doggy. Andito tayo ngayon sa labas ng Baclayon Church and ito yun guys. So isa to sa pinakamatagal ng church dito sa Bohol and I think sa Pilipinas din kasi parang founded to in 1500s, 1576 pa and sobrang tagal na nun and
dineclare din to na UNESCO World Heritage Site because sa history and culture. And also, declare din pala tong simbahan na to ng National Cultural Treasure by National Museum of the Philippines noong 2010. And also, National Historical Landmark din siya. So, actually, ano guys, nung before, nung last time na nagkaroon ng earthquake dito, ang laki naging impact sa church nito kasi may mga part talaga na nasira, pero na-restore naman na daw siya ngayon and okay na siya and nasisimbahan na rin siya ulit. Guys, andito na tayo sa last destination natin for this tour. Dito tayo sa Blood Compact Site. So sabi, meron daw dito mga monument and ayun yung i-check natin ngayon. So wala naman din siyang bayad and ayun, so tara, check na natin. Saktuan lang din naman dito, parang pagod na rin yung mga kasama natin sa tour. Pero ayun, parang more on sa mga history, yung mga makikita dito sa Blood Compact Site. Babalik lang natin dito sa may Panglao and dito ulit tayo nagpa-drop sa may bandang Macdo. So pupunta muna tayo saglit sa may Alona Beach bago tayo umuwi. So usually pag pupunta sa may Alona Beach, ito talaga yung ito talaga yung pinaka landmark, yung may katabing Macdo, tapos itong kalsada na to, na siya, parang ito ni Alona Beach Road yun, gano'n. So isang straight ahead lang, doon na kaagad to sa may Alona Beach. So guys, andito na ulit tayo sa may Alona Beach and just in time for the sunset. Ito, maraming mga nakatambay ngayon for sunset. Ang galing guys ng surfing dog na to. Ang galing ng timing niya sa pagsisurf. Andito tayo guys, banda sa tapat ng Henan Resort. And marami rin nagsiswimming pala dito pag hapon. And dito pala sa Henan, meron din silang parang may day pass din sila para maka-access ng facilities like yung sa beachfront. Nandito tayo ngayon sa may Alona Beach ulit. And naghanap tayo ng mga kainan, pero meron pa ditong mga parang mga nagpa-fire dance din. And also, kung gusto nyo lang mag-picture or video, pwede din, pero may tip box lang sila doon. Or lang, para sa effort lang din, diba?
Ayun, nakaplay na yan. Baruguman. Baruguman. Tayo sir, tayo. Para ako si San Goku. Dito ka. Harap ka doon. Yung guys, sobrang saya din pala nung sa fire dance na yun. And sobrang init lang talaga. Pero sobrang enjoy. So ano lang naman, nagbigay lang din tayo ng tip. Since ayun lang naman din yung inaano nila. Wala naman silang nire-require na amount. So, kung gusto nyo rin magpa-video or magpa-picture with the fire dancer, pwede din. And tip box lang. Magbibigay lang kayo ng tip. Any amount will do. Okay guys, sakahanap tayo ng mga kainan dito sa may beachfront. Ito na lang. Yun sakto para sa solo. Nice. Then I pray, don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I'll never let it get me down. So bali guys, ito yung menu nila dito. Nag-accept sila ng GCash or yung cash syempre. Tapos meron ditong note na meron silang service charge na 10% sa total amount ng bill. Ito yung menu nila. Meron din pala silang meron din silang available na mga room din dito. Then ito yung mga nila, may mga baguette sandwich, pastries, drinks, beers, water. Yan. Tapos yung mga iba't iba pang mga shakes, juice, and yung mga breakfast meal nila. So yung mga price, check natin yung price. Not bad din yung price. Yung kunyari sa hot coffee, hot drinks, yung cappuccino 100 pesos, instant coffee 50 pesos, chocolate 100 pesos. Sa beer naman minimum ng 100, which is ito yung in-order natin, Pilsen. Tapos ibang cold drinks dito nagre-range lang din from 80 pesos to 160 to 180 pesos. Ayan. Ito yung water, meron din silang water dito kung wala kasi silang service water, so order talaga kayo ng bottled water dito. Tapos ayun, yung mga breakfast meal nila 380, 350, 300, yung mga continental breakfast. Ayun, usually yun lang naman yung menu nila dito. Ito na pala guys yung in-order natin na grilled pork with rice and salad. Itong nasa side, and then ano to, hindi ko sigurado kung ano to eh. Tapos yun, may kasama na rin siyang iced tea. Tapos nag-order din tayo ng Pilsen at saka isang bottled water. Medyo maliit nga lang pala yung rice dito. So tingnan natin kung mapapa extra rice tayo. Pero so far ang laki naman ng plating nila, pero maliit lang yung rice lang talaga. Pero nakaka-relax kasi ito, katapat mo yung dagat habang kumakain ka. Sobrang chill. Masarap naman siya, kaso lang parang medyo naaalatan lang ako ng konti. Pero overall naman, okay pa rin naman siya.
ngayon guys, katatapos na natin mag-dinner and manood ng fire dance doon. And I think that concludes our day today. Kung may question kayo sa tour natin kanina, just comment down below or pwede nyo rin ako PM sa Instagram ko at StevenTravelsPH. And i-follow nyo na rin ako dyan guys. Kung magbubook pala kayo ng mga club activities or hotel, just use my club code StevenTravelsPH Club to get additional discounts on your club bookings. Thank you for watching and see you on my next vlog. So bukas mag island hopping tayo.